Bawat tao po ngayon ay may kanya-kanyang kinakaabalahan. Maaring ikaw din, busy-busy ka. Hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan mo sa mga oras na ito. Pero alam mo ba, na kung saan, hindi ko alam kung nabasa mo na ba sa banal na kasulatan, o kaya napakinggan mo, o kaya napanood mo na siya, narinig mo na siguro sa radyo, napanood mo sa TV na ang Panginoon Hesus ay malapit nang dumating. Totoo naman yun. At bilang mga mangangaral, na kagaya ko po, nagsusumikap ang halos napakaraming mangangaral sa buong mundo na ipabalita ang mabuting balita ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Sabi nga doon sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20, may binanggit po doon na kaya't humayo po kayo, sabi ng Panginoon Hesus, at ihatid niyo mabuting balita sa buong sanlibutan na inyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at ituro ninyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Narito ako kasama niyo hanggang sa kanluluan ng sanlibutan. Sisinutkat ko lang po yung message, which is tama naman po yun. At kung isa ka doon na nangangaral, mas mabuti po yun. Wala pong masama doon. Pero alam nyo, sa pag-iisip ko at sa pag-aaral ko ng banal na kasulatan, naniniwala kong ito'y ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kung saan, ayon sa Exodus chapter 3, verse 7 and 8, makita niyo po doon na nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga Israelita or tinatawag sila ng mga Hebreo, na kung saan ang kanilang pagkaalipin ay gusto silang hanguin ng Diyos at dadalhin doon sa Kanaan, which is yun po yung lupang pangako sa kanila. At pumili siya ng tao, walang iba kundi si Moses. Pero alam nyo, ang focus sa aking message po ngayon, at salamat dahil napadpad ka sa aking YouTube channel, and I hope na kung ikaw ay baguhan pa lang, please like and subscribe po mga ka-vlogger, kapatid, kaibigan, and share nyo po itong atin pong pag-aaral. At kung napadpad ka rin dito po sa aking Facebook account, ay pag-follow naman po ang inyong lingkod, and then i-share nyo po itong ating pag-aaral, kasi naniniwala ko rin ako ng Panginoon ay malapit nang dumating. Balik tayo dun sa aking topic. Thank you dahil nandyan ka pa rin, hindi ka lumipat ng channel. Ibang channel. Napagtanto-tanto ko sa pag-aaral ko sa Biblia, ang laki na napulutan ko dito ng aral nitong nasa Exodus chapter 3 verse 7 and 8, na ang sabi ng Panginoon Hesus doon, narinig daw niya ang daing ng mga anak niya o ng kanyang bayan. Pat bumaba siya upang iligtas sila. Alam niyo ba, napag-isip-isip ko, bakit nga ba sila dininig ng Panginoon? Ano ba ang kanilang ginawa? Alam niyo, nakita ko dito na ang ginawa nila ay dumadaing sila araw at gabi. Nai-imagine ko siguro kung ako yung isang Israelita doon na nagtatrabaho ka, binubugbog ka, halos hindi ka painumin, kahit matanda ka na, pahihirapan ka. Try to imagine 85 years old. Palagyan na natin, excuse po, nasa mga 90 years old, nagtatrabaho pa rin, pinahihirapan. Kaya, alam nyo minsan, pag wala na tayong ibang malapitan, ang tanging pag-asa na lang natin ay ang lumapit talaga sa Panginoon Hesus, which is tama po yun. Kaya, naniniwala po ako na ang Diyos sa mga oras na ito, nananawagan po sa bawat isa sa atin, na tama ang gumawa sa gawain, kasi nga yun ang utos sa atin, which is yun ang ating dakilang komisyon, ang ihatid ang mabuting balita, which is ang mabuting balita ay ang ating Panginoon Hesus. Pero bakit hindi natin subukan na manalangin ng lahat ng kaanib ng sangkakristyanuhan na mangyari nawang dumating na ang ating pong Panginoon Hesus? Wala pong pinipili dito kung ano yung sekta, denominasyon, ay lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Kasi pag isa kang Kristiyano, naniniwala kang babalik ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, kung naniniwala kang babalik ang ating Panginoon Hesus, bakit nga ba hindi tayo magkaisang dumaing na, o Diyos, sana bumalik ka na at hanguin nyo na kami sa isang kaawa-awa namin na kalagayan. Kung paano mga Israelita noon nasa kalagayan silang napakahirap, tayo rin. Matagal na tayong kinulong at pinahirapan ng kasalanan. Matagal na tayong pinahirapan ni Satanas kasama ng kanyang mga kasamahang mga anghel na nahulog mula sa langit, na dito ay bumagsak sa lupa. Bakit di tayo magkaisa? Alam niyo po, marami pong mga bagay na ang Diyos ay tutugon kapag ka nagkakaisa po tayo. Bigyan ko po kayo ng maikling example. At alam kong busy-busy ka. Huwag ka munang lumipat na ibang channel. Ibig sabihin, kagaya po sa time of Pentecost, nagkaisa sila sa upper room, nanalangin sila at nagfasting sila at bumuhos sa kanila ang banal na Espiritu. Bakit hindi natin hilingin ang banal na Espiritu sa mga oras na ito na kung saan ibuhos sa atin? At bakit hindi tayo dumaing sa Diyos na Panginoon? Nawa, bumalik na kayo. Wala pong masama sa ating ginagawa, lalo na kung tayo gumagawa sa gawain ng Diyos.
Nandyan na yung Vacation Bible School, nandyan na yung crusade, nandyan na yung health, family seminar. Marami po tayong ginagawa at tama po yun. Kasama na po doon ang pagtulong sa mga kapwa natin. Wala pong masama doon. Pero bakit nga ba hindi tayo magkaisa doon sa mas pinakapag-asa natin, sabi ni Pablo, ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Magkaisa po tayong manalangin na, O Diyos, bumalik na po kayo. Kasi sa totoo lang, in my personal opinion o in my personal viewing sa ating kalagayan, pahirap ng pahirap. Kung hindi babalik ang ating Panginoon Hesus, ay ano na lang ang ating kalagayan. Alam natin may sariling timetable ang Diyos. Pero gusto rin ng Diyos na sa ating mga sarili, asamin natin ang bumalik na awa siya. Ano po mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan. Kasi sa totoo lang, kung atin pong titingnan na, alam mo, nakikipag-usap po ako ngayon na parang hindi siya yung kagaya ng iba na totally may mga binabasa na Bible verse at saka mga formal na paraan. Wala. Gusto ko lang kayong kausapin na maintindihan po natin na kailangan natin magkaisa na ipanalangin sa Panginoon. Siguro ang iba, alam mo, ang Diyos kasi minsan, tinitingnan din tayo eh. Tingnan nga natin kung itong mga Kristiyano na ito, sabihin na natin, itong mga Seventh-day Adventist na ito ay seryoso nga ba na gusto na akong bumalik. Pero kung nakikita natin, parang, okay, Panginoon, sasali kami sa gawain kasi napag-usapan ito sa church. Pero kung titingnan ang ating mga puso, parang wala naman talaga doon na gusto nating bumalik ang ating Panginoon Hesus. Ano po? Kasi ang taong gusto nang bumalik ang Panginoon Hesus, diyan mo makikita, hindi lang siya nagsisipag, kundi nananalangin siya araw at gabi na dumaing na sana bumalik na ang ating Panginoon Hesus. Hindi ko alam kung ganun din ang iyong kalagayan niya. Pero naniniwala po ako na ang Diyos, inaakay tayo sa ganitong sitwasyon para maintindihan natin na ating ipanalangin araw at gabi. Lahat ng aspeto, kapag naalala niyo to, ipanalangin ninyong dumating na ang ating Panginoon Hesus. Siguro, ang iba, dahil may sasakyan, hindi ko naman sasabing masama ang merong sasakyan. Pero may sasakyan, masarap ang buhay, maraming pera, hindi naman kami nagugutom, hindi naman kami pinipersecute. Parang normal lang, okay lang Panginoon. Kung kailan ka dumating, nasa iyo yan, bahala ka na, time mo yan. Pero ang totoo niyan, kung iyon makikita ang ating kalagayan, at ang kalagayan ng sanlibutan ngayon, talagang talamak na ang gera, talamak na ang kahirapan, lindol, lalo tigit itong kamatayan, mga pagkakasakit at iba pa na ating kinakaharap. Maaring sa ngayon, maayos ang iyong kalagayan. Maaring sa ngayon, pinagpala ka ng marami ng Diyos at walang masama doon. Pero bakit nga ba hindi ka mananalangin kung saan nawa dumating na ang ating Panginoon Hesus? Yun lang na simple kong mensahe. At salamat dahil nandyan ka. Bago tayo magtatapos, tayo may manalangin. Dikila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon ay intindihan namin at naunawaan namin na bakit nga ba hindi dadaing sa inyo, na kung saan bumalik na po kayo, napapahagod na kami sa mundong ito, napakahirap na. Kung nakita namin ang mga bagay na ito, na kung saan ang kalagayan namin nakalunos-lunos, mas kayo ang nakakakita. Kaya narito po ang nakapanood po sa mga oras na ito sa akin pong vlog. Niyo po siyang hipuin. Every time na maalala niyo itong mensaheng ito, ang manalangin sa inyo, daing sa inyo, nanaway bumalik na nga po kayo. Sa ganoon, mag-i-enjoy na sana kami diyan sa langit na bayan. Sabi nga po ng isang nag-aaral din ng banal na kasulatan na kung ang lahat ng sangkakristyanuhan ay nananalangin at nagkakaisa sa gawain ay naipabalita ang mabuting balita, matagal na siguro kaming nag-i-enjoy diyan sa langit na bayan. Kaya o Diyos, tulungan kami na magkaisa kami hindi lang sa gawain kundi sa panalangin na bumalik na po kayo. O Diyos, pagpalain niyo po nakikinig na nanonood sa mga oras na ito. Ito po aking hiling sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So yan mga vlogger, mga kapatid kaibigan, maraming salamat po sa iyong pagkikinig at panonood. I hope po na patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy po natin ipanalangin na nawa dumating na ang ating Panginoon Hesus. Maraming salamat po. Umaasa po ako na inyo po kong i-like, subscribe, o follow po sa akin pong Facebook account at sa YouTube account. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Mag-ingat po kayo. God bless po. Bye-bye.